Nagbabalik ang PTV Sports. Kasama natin ngayon sa studio ang dalawang mabibigat at literal na heavy hitters sa mundo ng powerlifting. Sina Veronica Obot at coach ng powerlifting na si Eddie Torres. Coach Veronica, welcome to PTV Sports. Thank you. Good morning po. Ito, sabi ko nga kanina pagpasok ni Veronica, she looks so girly. Parang hindi mo akalain na kaya niya magbuhat ng 9 times her weight, body weight, no? But then, Veronica, paano ka ba nagsimula sa powerlifting? Galing kaming, meron kasing LSA, Elite Sports Academy na naghahanap ng mga scholar, ng mga bata, doon sila mag-aaral sa campus. So, yung time na yon, pumunta yung mga taga-LSA, yung coaches na di ba naghanap ng mga bata. Tapos nagpalista ako. Tapos yun, pero di ko alam yung sports ko, nasa salihan. Nagpalista lang ako. Kasi nga gusto ko mag-international. Tapos nung dumating na ako sa LSA, tapos meron ba akong other sports eh. Track and field muna ako doon. Tapos biglang kinausap ako ni Coach Chris. Kasi si Coach Chris dating powerlifting. Tapos tinanong niya ako na kung gusto ko mag-wrestling. Tapos sabi ko, ano po ba yung wrestling? Tapos sabi niya, basta tuturuan kita ganito, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya na, mag-international ba ako? Tapos sabi niya, oo, tutulungan kita. Tapos yun pala yun, yung international sa powerlifting. Tapos doon ako nag-umpisa, tinuruan ako ni Coach Chris ng wrestling, powerlifting, weightlifting, judo. Tapos hanggang sunod-sunod na yung laban. First ko yata na laban sa powerlifting is sa Hong Kong. Tapos Asian, tapos sunod yung World Sub-Junior. Tapos hanggang nakapag-international na ako, tuloy-tuloy na po. May nakakatuwa si Veronica because she has no idea kung ano yung sasalihan niya. Ang motivation ni Veronica, gusto kong mag-international. Sinulat niya yung pangalan niya, international ba to? Without really knowing what it is. Pero nung na-introduce ka na sa powerlifting, ano yung nagustuhan mo dito? And you continue it to be your career. Yun nga yung kasi di ba tapos ng wrestling ko, hanggang 18 years old lang kasi. Tapos gusto ko talaga siyang mag-international, lalaban lang international na someday gusto kong masungkit tong medal na to, yung gold. Kasi dati, lang ako silver, bronze, tas gano'n. Tas sabi ko, gusto ko susunod mag-world champion ako. Tapos hanggang yun, nag-world champion ako. Tapos patuloy na yun. Meron talagang malinaw na vision. Ito si Veronica, mag-gold ako. No matter what the sport is, gold ako. Tsaka go lang siya din sa lahat, partner, na napunta siya sa Taking the leap of faith. Yes, correct. Pero ano po yung pinaka-memorable sa journey ninyo? Memorable ko nung lumaban ako sa World Sub-Junior Classic. Kasama ko si Tito Eddie noon. Di ko alam na may medal ako. Kasi nga, ang sabi ni Tito Ed, magbuhat-buhatin ko lang yung ilalagay niya. So ako naman, pumunta lang ako sa platform, tapos binuhat ko lang, tapos di ko alam, gold pala ako sa squat. Diba? Masanurin siya. Diba? Sumunod basta lang siya. buhatin mo. Basta buhatin mo ngayon, nag-champion pa siya. Pero ano po yung, what motivates you in doing all this? Kasi nakifeel namin yung motivation at talaga yung dedication. Yes. Yung motivation ko, yung sa sarili ko na kailangan kong masungkit ganito, tapos sila Tito Ete na kailangan ko din makabawi kahit konti. Hindi na naman nila inobliga, pero syempre, parang yun nga, para makabawi-bawi din sa coach ko, gano'n. Sayang yung mga effort niya kung hindi ko anuhin yun. May malasakit si Veronica. Not just for herself, pero yung mga tao na tumutulong at sumusuporta sa kanya. Now, Veronica, you made history sa lifting more than 9 times your body weight. Can you walk us through? For now, sa bahay. Because may gym ako doon where a lot of the trainees go. So mas nababantayan ko kasi si Coach Alan cannot go there all the time. He still decides on the program. But I'm just there to assist. Minsan may konting nakita kong dapat i-adjust. That's what I do with them. And then, and also for them, yung madali na, sa kwarto, bababa lang, andun na yung gym. That's true.
kumbaga, mas tutok sa training. At bantay nga ni Coach Eddie. Hindi, Okay po ba yung bantay niya? Oo, just to make sure na ginagawa ng ating mga atleta yung kanilang dapat gawin in order to win and give it their all. Samantala, meron po ba tayong gustong batiin, messages, or shout-outs? This is your time. Let's start first with Coach Eddie. Well, gusto ko pasalamatan yung PSC. They've been supporting the powerlifting athletes. And we have some support also for their supplementation, for their nutrition, and then for their equipment. So, marami rin silang mga nakatulong. How about Miss Vera? Yun nga, yung sabi din ni Tito Ed na gusto mo pasalamat sa Philippine Sports Commission, tapos yung sa Muscle Tech, Titan, Jofom, Luis Buco, and Chixin Sal. And especially sa mga coach ko, Tito Ed and Coach Alan Pahe. Thank you so much. Thank you so po. much. Thank Thank you so you. much, sir. And thank For you so their much. time And good po. luck po sa mga susunod pa ng competition. Aabangan namin yan at susubaybayan. Samantala, teammates, huwag kayong aalis dahil may bonus round pa tayo ng sports trivia sa ating segment na What the Fox. Ang Inazawa Grand Bowl ay matatagpuan sa Inazawa, Japan. Ang tinaguri ang pinakamalaking bowling alley sa buong mundo. Nabuo ito noong March 17 at binuksan noong March 24, 1972. Dito ginanap ang All Japan Bowling Championships, ang pinakamalaking paligsahan ng bowling sa Japan. Mayroon itong 116 na Brunswick bowling lanes na nasa iisang floor lamang. Ang bowling center na ito ay may kabuuang espasyo na 182,000 square feet kung saan 696 na bowlers ang maaaring magkasya, kaya't kinikilala ito sa Guinness World Book Record bilang isa sa pinakamalaking bowling center sa buong mundo. Alright. Teammates, 80 days na lang at Pasko na! Tuloy-tuloy ang ating Christmas countdown. Are you Sir Eddie, excited? yes. Excited po ba kayo sa darating na Christmas? Pasko? Mayroon po ba kayong mga nalalapit na laban dyan? Sobrang excited po, pero syempre yung sabi ko na may di ba, yung laban sa Turkey. Tapos pagkatapos noon punta kami sa PSP Cebu kasi may laban ng PSPL. Tapos noon uwi na sa province. In short, hindi niya muna iniisip. Focus muna siya. Pag nandun na lang siya, i-go niya na agad yan. Samantala, teammates, anywhere, everywhere, mapapanood niyo na kami. Tunghayan ang aming programa sa free-to-air channel PTV4, Digital Channel 4 The Box Channel 12, TV Plus Channel 4 sa Sky Cable Channel 29. Para sa mga updates at live streaming, i-follow kami sa aming Facebook page sa PTV Sports Network. Subaybayan niyo rin ang lineup na inilatag namin sa PTV Sports Network mula 8 a.m. to 10 p.m. At so na po nagtatapos ang isang oras na may init na sports balitan. Ako po si Meg Sioso Novaya. At ako naman si Daniela Sanggalang. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang yan sa inyong favorite sports program, ang PTV Sports.